So yun po ang nature ng game pag pinag-usapan po yung tug of war. So ganun ko rin po gustong makita natin yung ating buhay bilang isang mananampalataya. Meron pong internal conflict, no? Meron pong internal battle between sa buhay na pagsunod sa Diyos at sa buhay na siyang pagtampisaw or pagdublog sa kasalanan. Meron pong battle between walking in the Spirit and walking in sin. So, napakahalaga po na sa tug of war contest, hindi pa pwedeng dalawang mananalo. Only one is the winner. At ganun din po sa buhay nating mananampalataya. Kaya I entitled this message, Only One is the Winner. Or Only One Winner. Our scripture, our text na gagamitin in this message ay nasa Galatians 5, 22 to 23. At yan po ay patungkol sa fruit of the Holy Spirit. Sa bunga ng banal na Espiritu Santo na napakahalagang yun po ay ang maghari sa buhay po natin. Now, before we begin this message, kasi po ang sabi dyan, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. So, ang isa sa bunga or pinoproduce ng banal na Espiritu Santo ay temperance or sa ibang translation, self-control, pagpipigil sa sarili. I will define you later mga kapatid kung ano pong ibig sabihin ng self-control. Pero sa ngayon po sa buhay po natin, meron po bang area sa buhay natin na tayo po ay nag-struggle? Or makukonsider po natin na out of control? Yung hindi na natin or wala ng control. For example, finances. Yung finances po ba natin ay out of control na? O pag pinag-usapan po yung ating mga moral issues, yung ating moralidad, no? Yung ating actions, yung ating pong behavior, yung ating conduct, yan po ba ay control pa or out of control na? Pag pinag-usapan po yung relationships, yan po ba ay out of control na? Pag pinag-usapan po yung mga attitudes, jealousy, envyings, anger, yan po ba ay out of control? Or pag pinag-usapan po yung kahit po yung mga gossip, yung chismis, yan po ba ay out of control sa ating buhay? Or laziness? Baka pati po laziness ay out of control na rin po sa buhay natin. Hindi mo na nais gumawa, kumilos, magtrabaho, or pahalagahan yung mga bagay na pinagagawa ng Diyos sa iyong buhay. So laziness, yan po ay mga bagay na area ng buhay natin na pwedeng makonsider po natin na baka mamaya ay out of control na. So, yung walang self-control, mga kapatid, sa anuman pong bagay sa ating buhay, hindi po yan bagay sa atin bilang isang Kristiyan. Sapagkat ang isa sa bunga ng Espiritu sa isang mananampalataya na dapat ma-express, ma-manifest sa buhay natin is self-control, temperance. At ito po ay napakahalaga. So, napakahalaga po na mabuhay tayo na isuko natin fully sa Panginoon ang ating pong buhay. Sapagkat hanggat hindi natin may susuko sa Diyos ang buhay natin, hindi po natin may po-produce ang bunga ng Espiritu na self-control or temperance. So merong battle for self-control. Meron tayong laban po na kinakaharap po dyan. Now, kung hindi po natin ipagkakatiwala sa Diyos yung control sa ating buhay, kasi again, we are in the tug of war. And sometimes, nakikipag-tug of war tayo sa Diyos. Yung ayaw natin ibigay sa Kanya, yung control sa ating buhay. Pag ganun po yung nangyari, mga kapatid, meron laging stress, meron laging tension, meron laging hirap, sapagkat nakikipaglaban tayo sa Diyos na hindi tayo magwawagi sa Diyos. Kaya hanggat hindi po natin na isusuko sa Diyos ang ating buhay, laging may tension at hindi natin may experience ang buhay na may totoong kapayapaan, totoong kapahingahan, at totoong kagalakan. Kaya po napakahalaga na mabuhay tayo obediently before the Lord at mamanifest sa buhay natin yung fruit of the Spirit.
love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, faith, temperance. Yun po ay napakahalagang ma-manifest, ma-produce sa buhay natin as a believer of Christ. Kasi hanggat hindi po yun na ma-manifest sa atin, walang tunay na kagalakan, tunay na kapayapaan, at tunay na kapahingahan. Now, may mga areas po or may mga desires tayo na siyang nag-i-struggle tayo. So, do you struggle with any of these areas, of these desires? Gusto ko po na as we listen, mag-reflect na po tayo agad sa sarili po natin. Tingnan po natin ang ating sarili. So, do you struggle sa mga desire na ito? Una, acceptance by others. Nag-i-struggle ba tayo dito? Nabubuhay tayo dun sa acceptance ng ibang tao. Gusto po natin na yung buhay po natin ay idinidepende po natin kung paano ito tatanggapin ng ibang tao sa atin pong paligid. So gaano ka makapangyarihan sa buhay natin yung nabubuhay tayo doon sa acceptance ng ibang tao. Okay? Sa pagtanggap ng ibang tao sa atin. And then ikalawa po, being loved by others. Ito po ba yung nagiging motivation natin sa mga ginagawa natin, sa mga decision natin? Yung kaya natin ginagawa yung isang bagay para mahalin tayo ng tao sa paligid natin. Yung kaya mo lang ginagawa yung isang bagay para maramdaman mo na mahal ka ng magulang mo, maramdaman mo na mahal ka ng mga kaibigan mo, maramdaman mo na mahal ka ng isang taong mahalaga sa'yo. So, nag-i-struggle po ba tayo sa area na ito? Then, next po is pleasure. Dominated po ba tayo ng masyadong mga kasiyahan sa buhay natin? Yung bang, kung ano yung tingin nating magandang pakiramdam, at that moment, yun yung pinipili natin, yun yung nais natin, yung mga pleasure, yung makapagbibigay sa atin ng fun, yung makapagbibigay sa atin ng pakiramdam ng kasiyahan, kaluguran. So pleasure or sex. Meron ba tayong struggle dito na nagkakaroon tayo ng desire, nagkakaroon tayo ng sexual desires outside the will of God sa atin? Yung wala sa kalooban ng Diyos sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Yung nasa boundaries na po siya ng kalooban ng Diyos sa atin. So, sex. Wealth and security. May struggle po ba tayo dito? Ito na po ba yung nagiging priority natin sa buhay natin? Yung gusto na lang natin ang yumaman. Ang gusto na lang natin kumita ng maraming pera. Ang gusto lang natin masecure ang ating buhay financially. Masecure ang ating future. Masecure ang ating pamilya. I'm not saying that's wrong. But what I am saying, yun na po ba yung nagiging priority natin? Yun na po ba yung nagiging focus natin? Nag-i-struggle po ba tayo sa area or sa desire ng wealth and security? And then achievement. Wala naman pong masamang mag-decide tayo mag-excel kung saan man po tayo larangan. School, work, business, family. There is nothing wrong to excel sa mga area po na yon. But there is something wrong kung tayo po ay masyado ng frustrated or pressured or masyado na ho tayo mga kapatid nagiging competitive at yung pagiging competitive natin is out of control. Na gusto na lang natin lagi tayo ang number one, tayo ang una, tayo ang nasa itaas. So pag pinag-usapan achievement, may struggle po ba tayo sa desire na ito? Yung idea na kailangan ako laging pinakamagaling. Kailangan ako lagi yung pinakamatalino. Kailangan ako lagi yung mahusay. So, achievement. Or fame. Hinahanap po ba natin sumikat kahit hindi na natin kinoconsider yung kapalit o yung cost ng pagsikat? Kaya nga po in our society, in our world, mga kapatid, alam natin na many people na handa nilang ipalit yung kanilang puri. Handa nilang ipalit yung kanilang dignity. Handa nilang ipalit yung kanilang pagkatao para lamang sumikat. Maging sikat lamang sila. Okay? Maging tanyag lamang sila. Makilala lamang sila. Handa nilang ibenta ang kanilang sarili. Handa nilang ibenta yung kanilang dignity. So, nag-i-struggle din po ba tayo sa area na ito? Fame. Happiness. Yung gagawin mo lang lahat ng bagay, kahit outside na sa kalooban ng Diyos, para lamang ikaw ay sumaya. That's why there are so many believers, like the prodigal son, nung awitin ko kanina, nagbabackslide because they want to try so many things sa mundo na siyang iniisip po nila, yun ang makapagbibigay sa kanila ng kasiyahan. Pero yun lang po ay makapagbigay sa
hindi po yan tunay na kagalakan. If you are a believer of Christ at tatalikod ka sa Panginoon, nothing in this world can give you happiness, true joy. Amen? So nag-struggle po ba rin tayo sa desire na ito? Yung gusto lang lagi natin maging masaya. Kahit ano pong gagawin po natin. Personal attractiveness. Masyado na po ba tayong consumed ng pagnanais na maging attractive? Walang masama na mag-ayos, walang masama na magpaganda. Pero sometimes iniisip natin yung kailangan mas maging maganda ako sa kanya, kailangan mas maayos yung mukha ko sa kanya, kailangan mas maganda yung buhok ko sa kanya, kailangan mas malaki yung katawan ko sa kanya, kailangan mas appealing ako kaysa sa kanya. Di ba? Sometimes yun na po yung nagiging focus or desire ng mga tao, and sometimes kahit po mga Kristiyano, personal attractiveness. Yung idea na kailangan mas maganda yung damit ko lagi. Kailangan mas mukha akong pogi sa kanya lagi. Kailangan mas mukha akong maganda lagi sa kanya. Personal attractiveness. May struggle po ba tayo sa desire na yan? Control. Nag-i-struggle po ba tayo dito na gusto po natin laging controlling yung mga tao na nasa paligid po natin? Ang desire natin lagi ay nasa position ng power and authority. That's why I do not believe sa leadership by intimidation. Yung pangunguna na pino-force natin yung tao, yung pangunguna na tinatapot natin, ini-intimidate natin yung tao para lamang sumunod. So that is control, mga kapatid. Kinokontrol natin yung tao. Kinokontrol po natin yung mga bagay sa buhay natin. And then, self-acceptance. Discontent ba tayo sa sarili natin? Hindi natin matanggap yung sarili natin at gusto natin maging kagaya ng iba. Mga kapatid, pakinggan niyo po itong mabuti. Whatever we do, hindi tayo magiging kagaya ng iba. You know why? Because God made us unique. God made us the way we are. Amen? Ginawa tayo ng Diyos na unique. Hindi natin pwedeng maging kapareha yung iba o yung ibang tao. Ang pwede lang natin gawin, mga kapatid, sa sarili po natin, pwede natin itong baluktutin, pwede natin itong sirain sa mga actions at mga decisions natin sa buhay. At the same time, pwede din natin itong i-develop for the better, for good, ayon sa kalooban po ng ating Panginoon. So napakahalaga yung self-acceptance, or maybe nag-i-struggle po tayo sa kung papaano tayo nilalang ng ating Diyos at kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. So may mga struggle po ba tayo sa ganung area? Because I would like you to know, as a believers of Christ, merong laban yung flesh at ang spirit. So the flesh versus the spirit. Now, ano po ibig sabihin ng temperance? Or self-control? Self-control is thinking before acting and seriously considering the possible results. So pag sinabing self-control, hindi yun yung talagang ini-imply ng salita ng basta lang pagpipigil sa sarili. Pag sinabing self-control, ito po yung pinag-iisipan mo muna bago mo gawin. At kinoconsider mo yung posibleng resulta ng iyong magiging actions. And I can say, sa ating pong panahon, sa ating society, sa ating mundo, marami pong walang self-control. Basta ginagawa ng iba, basta nakararami, basta tingin natin reasonable, basta tingin natin maayos, gagawin agad natin without thinking. Na hindi natin pinag-iisipan. If that is the will of God, if that is the desire of God sa buhay natin. At hindi natin kinoconsider yung mga posibleng magiging resulta ng ating pong mga desisyon. So self-control is one of aspect of the fruit of the Spirit. At ito po ay dapat natin pong maisabuhay. Ito po ay dapat mag-produce sa buhay natin yung pagpipigil sa sarili, yung self-control. Why? Kasi ito po yung tanging fruit ng Holy Spirit na siyang magiging kalaban ng gawa ng laman. Okay? So kapag wala tayong self-control, mga kapatid, mahihirapan tayo na mapagtagumpayan yung gawa ng laman. Ano po ba yung gawa ng laman? Tingnan natin sandali. Sa Galatians chapter 5, verse 19 to 20. I hope na susundan pa po natin yung mensahe, mga kapatid.
Yan, Galatians chapter 5, verse 19. Ang sabi po dito ng salita ng Diyos, "Now the works of the flesh are manifest." Listen to this. Tingnan niyo kung mabuti mga kapatid. These are the deeds of the flesh. Ito yung mga gawa ng laman. Ano po yun? Which are adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies. Verse 21, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like. So these are the deeds of the flesh. At ang sabi po ni Apostle Paul, mga kapatid, pakinggan niyo po sa later part, ang sabi niya, "As I have told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God." Now, the Bible is not masasabi po natin nagsisinungaling. Ang salita ng Diyos ay totoo at laging totoo. Ang sabi po dito ni Apostle Paul from the author of the Holy Spirit, ang Bible, mga kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, yung mga bagay na gumagawa nun. Yung salitang do dyan, kasi ang keyword para maintindihan natin ano pong ibig sabihin na ito ay yung salitang do. Because yung salitang do ay kasing kahulugan ng salitang practice. And the word practice means lifestyle, consistent habit, and identity. So sila daw po na siyang, yun ang identity, yung deeds of the flesh, yun ang consistent habit. Hindi po nila makikita ang langit. Yun po ang sinasabi ni Paul. Hindi ka sinasabi dito na kung nakomit mo yun noon bago ka makakilala kay Kristo, hindi mo makikita ang langit. Hindi rin sinasabi ni Apostol Pablo dito na kung ikaw po ay nagagawa mo ito occasionally, dahil ikaw po ay nahuhulog sa tukso ng kaaway, tukso ng kasalanan, ay hindi ka pupunta ng langit o hindi mo makikita ang langit. Ang sinasabi ng dito ni Apostle Paul na yung mga deeds of the flesh na ito, pag ito yung isang identity ng isang tao, ito yung kanyang pagkakakilanlan, hindi siya makakapasok sa karya ng langit, hindi niya makikita ang langit. So we need to be careful. That's why if you are claiming that you are a believer of Christ, and this is your consistent habit, ito yung identity mo. Kahit kiniklaim mo pa na ikaw ay Kristiyano, na tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon ng sariling tagapagligtas, but kung wala kang nakita sa iyong buhay na pagbabago ng Panginoon sa Kristo at ang identity mo, yung sinasabi dito sa Galatians 5:19 to 20, mga kapatid, hindi ka totoong naligtas. Hindi ka totoong na-save. Because if you are a believer of Christ, mayroong struggle from the Holy Spirit. At pag tayo po ay nagkakasala willfully, okay? Talagang deliberately, voluntarily, talagang pinipili natin mabuhay sa kasalanan or tayo po'y mabuhay sa hindi kalooban ng ating pong Panginoon at walang struggle ng Holy Spirit, I would like you to know na kahit kailan hindi ka totoong naligtas. That is the truth of the Word of God. Kaya sinasabi ni Paul, they that practice or do such things shall not inherit the kingdom of God. You will not see heaven, kaibigan. You will not see heaven, kapatid. That's why there is God na siyang nagmamahal sa atin, ipinapakita niya sa atin ang salita niya, at ipinapaalala niya sa atin, if you want to be saved, and if you want a changed life, receive the Lord Jesus Christ truthfully, pagkatiwalaan mo yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas, because God can and will help you na baguhin ang iyong buhay. So these are the deeds of the flesh. And then makikita po natin the fruit of the Spirit. Meron pong bunga ng Espiritu sa Galatians 5:22 to 23. This is our key verse. Ang sabi po dito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. So makikita po natin na ito pong mga attitudes na ito pong mga character na ito, ay resulta ng Holy Spirit sa mga taong tumanggap at nagtiwala sa ating pong Panginoon Kristo bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon ng kanila pong buhay. Itong mga characteristics na ito ay godly traits. Mga Diyos na ugali, mga Diyos na katangian, mga kapatid, na siyang nahayag po sa buhay ng isang mananampalataya.
And I would like you to know, itong 9 fruit of the Spirit, na kapag na-produce po ito sa ating buhay, makikita po sa atin talaga yung buhay bilang isang Kristyano at totoong Kristyano. Sapagkat yung siyang nabunga ng Espiritu na ito ay katangian ng ating Panginoong Jesucristo. This is Christ-like attributes. Ito po ay character ng ating Panginoon Jesucristo. Love, joy, long-suffering, peace, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, or self-control. Kaya may mga lugar na hindi natin gustong puntahan, may mga activity na ayaw nating gawin. Dahil alam po natin na hindi yun bagay sa atin bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano. Lahat po ng totoong naligtas, mga kapatid, bibigyan ng Diyos ng kalakasan, talikuran yung kanilang kasalanan. I am not saying hindi na sila magkakasala. I am not saying hindi na sila ma-fall sa temptation ng kasalanan. But all person na totoong naligtas, totoong tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, makakaranas po siya ng pagbabago sa Panginoon. Magkakaroon po siya ng desire na lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Magkakaroon po siya ng desire na lumakad sa pagsunod sa Panginoon sa kanyang buhay. So napakahalaga po, huwag tayong sumandal sa gawa ng laman, sumandal tayo sa banal na Espiritu Santo. Dahil ang bunga ng banal na Espiritu Santo ay refleksyon ng ating Panginoon Kristo at ang bunga ng banal na Espiritu Santo ay pagpapalan Panginoon sa atin bilang mga mananampalataya. As a Christians, as a believers, meron pong battle na lagi nating nararanasan. At yung battle na ito, yung laban na ito, mga kapatid, pakinggan niyo pong mabuti. Yung laban na ito ay hindi matatapos ngayong taon. Yung laban na ito ay mararanasan natin taon-taon. Darating pa rin po ito sa 2026. Ito po yung battle, mga kapatid, na kung saan tayo mga Kristyano, may desire tayo na gawin yung tama. May desire tayo na gawin yung kalooban ng Diyos. May desire tayo na gusto nating sumunod sa Diyos. Yet, bumabagsak tayo. Nagkakamali tayo. You know why the problem and the issue, kung bakit gusto nating itama ang buhay natin sa Diyos pero hindi natin nagagawa? Because ang pinaka-problema, mga kapatid, ay ayaw nating isurrender ang buhay natin sa Panginoon. So, the best thing to do, pagsisihan natin yung ating kasalanan, ikumpisal natin ang ating kasalanan, talikuran natin ang ating kasalanan, at isuko natin sa Diyos ang control sa ating buhay. Ipagkatiwala natin sa Diyos yung control sa ating buhay, mga kapatid. Sapagkat kung hindi natin ito gagawin, okay? Kung hindi po natin ito gagawin, mga kapatid, tayo po'y magiging alipin ng kasalanan at yung pagpapala ng pagsunod sa kalooban ng Diyos ay hindi po natin mararanasan. Minsan nakala natin imposibleng makalaya sa pagkaalipin ng kasalanan. But that is not true. You have the Holy Spirit. Meron tayong banal na Espiritu Santo na nasa sa atin, na siya nag-i-empower sa atin, nag-i-enable sa atin para tayo po'y makasunod sa kalooban ng ating pong Panginoon. At pag pinayagan na po natin yung Holy Spirit na mag-control sa ating isip, sa ating actions, ang magiging bunga nun, self-control. Self-control, na pag-iisipan muna natin bago natin gawin ang isang bagay at i-consider natin yung possible results. At makikita na po natin ang buhay po natin na meron na tayong willingness at kalakasan sundin kung ano man yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. If we allow the Holy Spirit to control our life. If we allow the Holy Spirit na mapuno po tayo, mga kapatid. So what are the key to self-control? Ano pong susi sa self-control? Number 1, self-control requires that we think before we act. Ang nire-require po ng self-control, pag-isipan muna natin bago natin gawin. Kung hindi po natin ito magagawa, pagsisisihan po natin ano man yung ating magiging actions, ano man yung ating mga magiging desisyon. Pag ayaw natin gawin, na pag-isipan muna natin yung isang bagay bago natin gawin. That's why it is very unwise sa isang Kristiyano na nagpapasya ng walang payo, nagpapasya ng walang gabay ng panalangin, nagpapasya ng walang gabay ng salita ng Diyos or leading ng banal na Espiritu Santo. Sapagkat anuman ang ating desisyon, even it seems reasonable. Pakinggan niyo po, mga kapatid, kahit yung mga bagay na tingin natin makatwiran,
yun pa rin po ay mga bagay, most of the time, yung mga bagay na hindi makatwiran ay hindi tama. Kasi akala natin pag makatwiran, pag akala natin reasonable, akala natin practical, tama na. Pag tinignan natin salita ng Diyos, most of the time, mga kapatid, makikita natin na hindi nakalooban ng Panginoon. Then second, the key to self-control, we must have a strong desire to obey God. Nagkaroon tayo ng malakas na pagnanais sundin ang Diyos sa buhay natin. Because hanggat wala tayong strong desire, nasasabihin natin, Lord, my desire is to obey you, to follow your will, to your word sa aking buhay, to apply your word, yung principle na salita mo sa aking buhay. Hanggat wala tayong strong desire, yung inner battle natin, hindi natin mapagtatagumpayan. Yung inner conflict natin, mga kapatid, between sin and godly lifestyle, ay hindi po natin mapagtatagumpayan. Again, walang neutral ground. Hindi pa pwedeng parehas magtagumpay ang kasalanan at mga Diyos na buhay. Isa lang ang pwedeng magtagumpay. Isa lang ang pwedeng manalo. And we have the power, we have the ability na magtagumpay because we have the Holy Spirit within us. And thirdly, we must believe in our hearts that the Holy Spirit who lives within us will enable us. The moment you receive Christ as your Lord and personal Savior, meron ka ng banal na Espiritu Santo. And the Holy Spirit, yung fruit ng Holy Spirit, nasa sayo na yan. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, faith, temperance, or self-control, nasa sayo na yan. Pero yung pag-produce niyan, pag-manifest niyan, ay nakadepende kung paano ka susunod sa leading at conviction ng Holy Spirit sa iyong buhay. So you must believe in your heart, kapatid, na mapagtatagumpayan mo ano man yung laban sa kasalanan, ano man yung laban sa buhay na hindi kalooban ng Diyos, dahil mayroon kang banal na Espiritu Santo na bibigyan ka ng kakayahan upang magtagumpay sa kasalanan at mabuhay sa buhay pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Now, pakinggan po natin itong mabuti. Pag tayo po'y natutokso na magpatalo sa kasalanan, pag tayo po'y natutokso na magpaalipin sa kasalanan, pag tayo po'y natutokso na magpatalo sa kasalanan, mga kapatid, tanungin natin yung mga sarili natin ng mga bagay na ito. Okay, handa na po ba kayo? Okay, number 1. How will this affect me spiritually? Pag pinayagan ko yung sarili ko na mahulog, magpatalo sa kasalanan, paano ito makaka-apekto sa akin spiritually? Paano na yung prayer life ko? Paano na yung Bible reading ko? Paano na yung devotion ko? Paano na yung worship time ko sa Panginoon? Paano na yung aking church attendance? Paano na yung aking paglilingkod sa Diyos? Paano na yung mga bagay na ginagawa ko sa Panginoon? So, kaibigan, kapatid, pag pinayagan mong magpatalo sa kasalanan, tanungin mo yung sarili, paano ito makaka-apekto sa iyo spiritual? Kasi hindi pa pwedeng walang consequence. Hindi pa pwedeng walang impact sa iyo ang kasalanan. No matter how little it is, kapatid, gaano man kaliit yan. And then, how will this affect me financially? Paano maapektuhan nito yung financial mo? Akala niyo po ba spiritual lang ang maapektuhan ng kasalanan? No, kahit po financial. Remember the prodigal son, because of his sin, because he decided na lumayo sa kanyang ama at siya po'y nagkasala na masasabi po nating terrible, worse. Lahat ng meron siya na nakuha niya sa kanyang ama, yun po lahat ay nalustay niya at naubos niya at nawala niya. So if you want to miss the blessings of God financially sa iyong buhay, kaibigan, wala pong masama sa pera. That is a blessing of God. Lalo na po kung galing talaga sa Panginoon yan. The Bible speaks money. The Bible speaks about finances. In fact, more than hell, more than heaven, mas pinag-uusapan ng salita ng Diyos ang money. So how will this affect you financially? Ang pamumuhay sa kasalanan. How will this affect my health? Pag ako nagpatalo sa kasalanan, paano maapektuhan yung aking kalusugan? Physically and emotional. Pwede tayong magkasakit ng maluba, magkasakit ng matindi, physically, and not just physically, sometimes emotionally. Yung ating mentality, yung ating isip, yung ating emosyon,
ay naaapektuhan dahil po pinapayagan natin magpatalo sa kasalanan. And next question. How is it going to affect how others see me? Paano ito makakaapekto kung paano ako tingnan ng ibang tao? Nakikita ba nila na ako'y committed na Kristiyano? Or nakikita nila na nagkiklaim lang ako na Kristiyano pero hindi naman talaga nakikita sa aking buhay? Yung bunga ba ng banal na Espiritu Santo nakikita sa aking buhay araw-araw? So yun po yung mga questions na dapat nating tanungin pag mas pinili natin na magpatalo sa temptation, sa pandaraya ng kasalanan sa buhay natin. Paano ako makikita ng ibang tao? Masama po ba yun? Naalagaan natin yung image natin ngayong tinanggap natin sa Jesucristo at tayo po ang kanyang imahe ay nire-reflect natin, lalo na kung kiniklaim natin that we are a Christian, we are a believer of Christ, we accepted the Lord in our heart as our Lord and personal Savior. Mali po bang alagaan natin yung image natin? Sabi nga ng Panginoon Kristo in Matthew 5:16, if I'm not mistaken, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. The word glorify your Father which is in heaven, you will lead people to God. You will encourage people to look to God or to come to God pag ikaw po'y nagliwanag at na-reflect mo ang imahe ng ating pong Panginoon Kristo. So we ask ourselves this question, how is it going to affect how others see me? And next thing, is this better? Tanungin po natin ang ating sarili. Pag tayo nagpatalo sa kasalanan, whatever sin it is, kapatid, kaibigan, I know na alam natin yung pinag-uusapan natin dito. Ano man ang iyong kasalanan at pinapayagan mong magpatalo ka dyan, tanungin mo ang sarili mo, mas better ba to? Kaysa yung maranasan ko yung pinakamainam ng Diyos na inihandog niya sa aking buhay. Mas gustuhin ko bang mahulog sa kasalanan na ito, makaranas ng matitinding consequences, makaranas ng mga bunga na hindi masasabi natin makakasira po ng ating buhay bilang isang mananampalataya? Mas pipiliin po ba natin to? Kasi iniisip natin na kapag bibigay sa atin ng pleasure, yes pleasure, but temporary pleasure, temporary happiness. But the impact is long-lasting. The impact may be eternal. The impact could be lifetime, mga kapatid. Yung negative impact, negative consequences ng panandaliang kasalanan, nung panandaliang kalayawan sa kasalanan, ay maaaring panghabang buhay na consequence. Mas pipiliin ba natin yun kaysa dun sa plano ng Diyos sa buhay natin? Dun sa pinaka-best na inihanda ng Panginoon sa atin bilang mga anak niya, bilang mga tumanggap sa Kanya na nagmamahal sa atin, mga kapatid. Do you believe that God has something, has plan for your life, kapatid? Mayroong plano ng Diyos sa iyong buhay. Mayroong pinakamainam na gustong gawin ng Diyos sa iyong buhay. So if you choose na magpatalo sa kasalanan, is this better than having God's best for my life? Huwag tayong padaya, mga kapatid. In Galatians 6:7, ang sabi po ng Bible, do not be deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Huwag tayong padaya, ang Diyos hindi pabibiro. Hindi nagbibiro ang Diyos, di natin pwedeng laruin ang Panginoon. Dahil kung ano man daw po ang ating inasik, yun po ay ating aanihin. Pag claim natin at tinanggap natin sa Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay natin, yet, nabubuhay tayo sa kasalanan, mga kapatid, para lang tayo nakikipagbiroan sa Diyos. At ang Diyos hindi pabibiro. Ang Diyos hindi nakapaglalaro. Amen? Ano man ang ating inasik, ay ating aanihin. Pag pinili nating mabuhay sa pagsunod sa Panginoon, magbubunga ito ng mga katuwiran sa buhay natin at ang isang bunga ng banal na Espiritu Santo sa ating buhay ay ang bunga ng self-control. You think before you act and you consider the possible results ng iyong mga actions. Now, ano po ang response natin sa mensahe nito? Anong bahagi sa buhay ko ang walang self-control? Anong bahagi sa buhay ko ang walang self-control? At bakit mahirap minsan? Bakit nahihirapan akong isurrender ang buhay ko sa Panginoon? Ito ang makakasagot niyan, kapatid. Bakit ka nahihirapan isurrender ang buhay mo sa Panginoon? At isipin din natin yung mga bagay or area sa buhay natin na naipagkatiwala natin sa Diyos, na isuko natin sa Kanya.
Ano kaya ang naging resulta nun sa buhay natin? Hindi po ba blessing? Hindi po ba righteousness? Hindi po ba yung mga bagay na na-experience natin, yung tunay na kagalakan, tunay na kapayapaan, at tunay na kasiyahan? So is there any area pa sa iyong buhay, kapatid, na dapat mong isuko sa Panginoon? Huwag na tayong makipag-tag of war sa Diyos, hindi tayo mananalo sa Kanya. Ang bunga lang nun sa atin, tension, stress. Mapapagod lang tayo. Walang true peace, true joy, at tunay na kapahingahan. So sana po matutunan natin, hingin ng tao ng ating kasalanan, pagsisiyan nito, at isurrender sa Panginoon ang lahat sa ating buhay. And allow Him, allow God, na baguhin ang ating mga sarili. Baguhin ang ating buhay. Let's pray. Lord God, salamat po sa mensaheng ito. Lord, only one is the winner. And may the Holy Spirit win sa aming buhay. Hindi ang gawa ng laman. Sapagkat Lord, mamimiss namin ang plano niyo. Ang pagpapala ng pagsunod. Kapag mas pinipili namin makipaglaban, O Diyos, Lord, tonight is the best thing na bago dumating ang 2026. Suko namin ang aming mga kasalanan. Hihingi namin ang tawa nito, O Diyos. At lagi namin isipin, Lord, your best is the best thing na pwedeng mangyari sa aming buhay. Mas pipiliin ba namin magpatalo sa kasalanan kaysa ma-experience ang inihandaan yung plano sa amin? Lord, help your people to understand na meron ka pong gustong gawin sa aming buhay. May plano ka po sa amin. Because you love us so much, O Lord. At ang katotohanan, O Diyos, hindi niyo kami pinabayaang mag-isa. You send the Holy Spirit na nabubuhay sa amin ngayon, sa aming kalooban, para magkaroon kami ng power and ability na magtagumpay sa kasalanan. At ang bunga ng banal na Espiritu Santo ang siyang mag-produce, maghari sa aming mga buhay. Lord, hindi kami pwedeng makipaglaro sa inyo, O Diyos. Ano man ang aming inasik ay aming aanig. And Lord, if some of us will just be honest, marami kaming inaani ngayon na consequences na negative, bad, and evil consequences. Dahil Lord, maraming bagay na ginawa namin ang hindi namin pinag-isipan. Dahil Lord, iniisip namin na yun ang magbibigay sa amin ng maayos na buhay. Yun ang iniisip namin, magbibigay sa amin ng kasiyahan. Magbibigay sa amin ng achievement, ng wealth, ng security, ng fame. But Lord God, many of us don't realize na ang relasyon sa inyo, O Diyos, ang presensya niyo, ang makilala ka, ang malaman ng kalooban niyo, O Diyos, sa aming buhay, ang pinaka-the best na pwedeng mangyari sa amin, Panginoon. Lord, thank you for this message. Lord, only one is the winner. Sana po nagtagumpay ang mga Kristiyan ngayong gabi. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala, Lord, the very impact of this message. In Christ's most precious name we pray. Amen. Isa Lord, purihin ang ating pong Panginoon. Advance Happy New Year to everyone. So if there is still some things na atin pong isinuko sa Panginoon, just really